Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Silipin na po natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Agrarasyon ng tubig sa Metro Manila ibinabala ng DENR. Ronda Pilipinas. Utang ng bansa lumobo na sa mahigit 15 trillion pesos. Ronda Pilipinas. Pagbabalik sa dating school calendar, pinamamadali na sa gitna ng tumitinding init. Ronda Pilipinas. Dalawang Pilipinong nasugatan sa malakas na lindol sa Taiwan, kinilala na ng MECO. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibayong dagat, 7 katao patay, 800 pamilya apektado ng hailstorm sa China. Ronda Pilipinas. Sa sports, NU Lady Bulldogs nakuha ang 8 wins sa Season 86 ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Catherine Bernardo at Alden Richards pinakilig ang publiko sa kanilang hugging video. Ronda Pilipinas. Pagkain ng okra, mabisang pagkain laban sa mga sakit. Let's prove it. Ronda Pilipinas. At kinaltasan ba ng iyong employer ang inyong sweldo ng walang pasabi? Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Isang mainit na umaga ngayon pong araw na ito ng Huwebes na po. Ngayon po ay Abril 4, 2024. Sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Drew Nasino. Ronda Pilipinas. At sa detalye nga po ng literal na mainit na balita, sa lagay po ng panahon, inaasahan ang mapanganib na antas ng heat index sa 7 lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, maaring umabot ng 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa ilang lugar sa bansa. Kabilang na po diyan ang Dagupan City sa Pangasinan, Sangley Point sa Cavite at Puerto Princesa City sa Palawan. Naasang mararamdaman din, posible pong maramdaman ang 42 degrees Celsius na heat index sa Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at 43 degrees Celsius naman sa Catarman, Northern Samar. Ilang paaralan at lokal na pamahalaan na ang nagsuspinde mga klase dahil sa matinding init. Ronda Pilipinas. May ligro namang makaranas ng water rationing, partikular ang mga residente ng Metro Manila ngayong tag-init. Ito ang ibinabala ng Department of Environment and Natural Resources. Kung hindi magtitipid sa paggamit ng tubig, tayo pong mga residente ng Metro Manila sa gitna nga po ng epekto ng El Niño phenomenon. Aminado si DENR Undersecretary Carlos David na hanggang ngayong Abril lamang nila matitiyak ang uninterrupted water supply sa Metro Manila kasabay ng unti-unting pagbaba ng water level sa Angat Dam. Bagaman ginagawa na anya nila ang iba't ibang hakbang
dapat pa rin magtipid sa tubig ang mga residente upang maiwasan ang pagrarasyon at interruption ng supply. Hanggang kaninang alas 6 ng umaga, sumadsad pa sa 197.87 meters ang level ng tubig sa Angat Dam kumpara sa 198.15 meters kahapon. Ronda Pilipinas! Speaking of painit pa rin po ng panahon, disenyo ng mga paaralan sa bansa ipinasusuri sa harap nga ng nararanasang init. Detalye po iatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Makabubuting reviewin o ripasuhin ang disenyo ng mga paaralan sa bansa. Ito ang panawagan ni Senator Nancy Binay sa Department of Education at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Binay, ito'y para matiyak na maayos ang ventilation o ang pagpasok ng hangin sa mga silid-aralan sa gitna ng nararanasan na matinding init ng panahon. Kabilang sa mga pinapakonsidera ni Senator Binay ang pagpapataas ng mga kisame o ang disenyo ng mga bintana sa mga classroom. Samantala, sinabi ng senadora na ang pagpatupad ng blended learning sa mga eskwelahan ay dapat lang gawing alternatibo sa mga lugar na makakaramdam ng sobrang init. Hindi rin gaanong sang-ayon Senator Cynthia Villar sa pagpatupad ng blended learning. Ayon kay Villar, mas makakapag-focus kasi ang mga estudyante kapag nasa loob sila ng paaralan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Yun na nga, Ate Celi, dahil sobrang init, ang payo po ng DepEd, magsuot kayo ng mga damit na komportable ho sa inyo, lalo yung mga guro at yung mga mag-aaral. At speaking of mga school, nanawagan naman ang Teachers Dignity Coalition o TDC na paspasan na ang pagbabalik sa dating school calendar at ilarga ito sa school year 2024-2025 ngayong taon daw. Sa panayam ng TWIZ, binigyang diin ni TDC Chairman Benjo Basas na ang pagbabalik sa lumang school calendar ang isa sa mga nakikita nilang solusyon upang maibsan ang nararanasan ng mga guro at estudyante na matinding init sa mga paaralan. Iginit ni Basas na dapat nang paagahin ang pagdedeklara ng bakasyon dahil nababawasan din ang bilang ng araw ng klase sa mga paaralan bunsod ng paglipat sa blended mode of learning bilang alternatibo sa face-to-face classes. Strategic na aming panawagan. Unfortunately, mukhang hindi talaga yan kakayanin. Kasi this year, we only have 2 weeks at 2 months, April and May. Fortunately, at yung hottest months. Tapos mag-open ng next school year, 2024-2025, mag-open ito ng July 29 as per DepEd, DepEd's plan. Tapos magkasara ito ng May 16. So sabi namin, kung magkasara ng May 16, 2025, ganun din. We'll still suffer yung April and May. So nananawagan kami ngayon sa DepEd na kung maaari, ay ikat na yung klase ng April, mid of April 2025. Pero sa gayon, hindi na mag-suffer yung mga bata. Aminado ang TDC Chairman na hindi maayos ang sistema ng ventilasyon sa mga paaralan sa bansa, kaya naman kinatigan nila ang isinusulong ni House Committee on Basic Education Chairman at Pasig City Representative Roman Romulo na ayusin ang architectural design ng mga silid-aralan na aangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at guro. 2023 po was the first na meron tayong klase sa history po ng edukasyon natin, at least itong recent history natin. So, nakita natin yung epekto at ilan sa aming mga panukala talagang ayusin natin yung classrooms natin, yung mula doon sa construction, sa architectural design po nito and everything. Yan po ang tinig ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Sa iba pang paksa ng mga balita, sumampa na sa panibagong record high na 15.1 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Batay ito sa datos ng Bureau of Treasury hanggang nitong katapusan ng Pebrero. Kumpara ito sa 14.8 trillion pesos noong katapusan ng Enero o tumaas ng 2.63%. Itinurong dahilan ng buwan ng pagtaas ng utang ng bansa ang tumatambak na domestic debt. Pinakamalaking bahagi ng utang o 69.68% ay domestic debt o 10.5 trillion pesos habang 30.32% ay foreign debts.
Ronda Pilipinas. Samantala, pangangailangan ng mga OFW sa Taiwan na apektado ng lindol dapat na agarang tugunan ng pamahalaan. Kabuuan ng detalye hatid ni Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Dapat na agarang tutukan at bigyang prioridad ang kapakanan ng ating mga kababayan sa Taiwan na maaari na pinsala ng malakas na lindol doon. Ito ang naging panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa mga kinaukulang ahensya ng ating pamahalaan. Ayon kay Pimentel, mahalaga na agarang pagkalooban ng kinakailangang tulong at suporta ang ating mga OFW sa Taiwan at iyakin ang kanilang kaligtasan. Gate ni Pimentel, nakikiisa tayo sa mga mamayan ng Taiwan sa napakahirap na sitwasyon na kinakaharap nila ngayon at sinusuportahan ang kanilang pagbangon sa pinsalang dinulot ng malakas na lindol. Nagpaabot din ng simpatya sa Pimentel sa mga nawala ng mahal sa buhay, nawala ng tirahan at kabuhayan dahil sa naranasang kalamidad. Kumpiyansa si Pimentel maging si Senator Rizon Tiveros na malalampasan ng Taiwan ang pinsalang dinulot ng malakas na lindol at magiging mas malakas at matatag sila dahil nasaksihan anya natin kung gaano katatag at kalakas sa mga mamayan sa Taiwan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa oras po na 15 sandali makalipas ang alas 10 ng umaga, kanina nga po binabanggit natin sa ating pong headline yung supply po ng tubig, yung nagbabadya pong water rationing sa Metro Manila. Nasa kabilang linya po natin, hinggan po natin ang reaksyon ang MWSS sa katauhan po ni Engineer Patrick Dizon, ang Department Manager ng Water and Sewerage Management Department ng nasabing ahensya. Magandang umaga, Engineer Patrick Dizon. Welcome muli sa DWIC LU23. Ay, magandang umaga po, Sir Drew, at sa lahat po ng nakikinig po ng ating programa. Opo, Engineer Dizon, narinig nyo na ho ba? Batid ho namin na marahil ay nakarating na ho sa inyo ito pong babala ng DENR na posible raw pong makaranas ang water rationing sa Metro Manila. Ngayon pong tag-init, though meron naman pong disclaimer ito, sinasabi ho ng DENR sa katuwang po ni Jose Carlos David, ay kung hindi magtitipid sa paggamit ng tubig ang mga residente. Anong inyo pong insights po dito? Ano pong reaction po ninyo, Engineer? Opo. Kami naman po sa MWSS ay patuloy pa rin pong nag-coordinate po sa ating pong technical working group po ng GAT management po. So, iba't ibang government agencies po ito na mga gumagamit po dito sa ating Angat Dam. So, tama po, amin pong pre-project po na dapat po hindi po bumagsak po yung ating elevation ng Angat Dam hanggang sa 180 meters, which is ito po yung ating pong minimum operating level. So, kami naman po sa MWSS ay nagigipagtulungan dito sa technical working group para po mabawasan po yung consumption po ng ating customers, kaya ginagawa po natin yung mga water management strategies po natin. Opo. As of 6 a.m. po, Engineer, ang water level po sa Angat Dam is 197.87 meters. So kahapon po ay 198.15. So hanggang anong level po ng water level sa Angat Dam tayo, kumbaga, kapag umabot ho ba sa 190, 180, talagang babawasan na, automatic na ho, ibababa na ho natin yung water allocation po. Di ho ba by next week meron na pong nakalatag na plano po ang NWRB dyan? Actually, base sa pag-uusap po namin sa kanila po, ay ang hinihit po na kapag mahit po yung 195 meters po by April 10 ay talaga pong babawasan po yung allocation. Pero nag-project po kami base po sa ating pong projection, base po sa mga
inflows po no sa ating pong mga river, sa ating mga watershed ay hindi naman po ito mamimit. So nakatulong po no yung ating pong pagtitipid po no sa mga nakaraang linggo. Saka meron din po kasi tayo na experience po no ng mga scattered rain showers po sa ating watershed nitong mahal na araw, which is nakatulong po ito para mapababa po no yung pag-decrease po ng elevation po ng ating reservoir. Opo, so nakatulong po Engineer Dizon yung mahabang bakasyon dahil bumaba po ang demand sa tubig dahil marami po nakabakasyon, maraming lumabas ng Metro Manila, di ho ba? Tama po, Sir Drew. Opo. So linawin lamang po natin Engineer Patrick, yung binabanggit po ninyo kanina, kapag bumaba po sa 195 by April 10, ay babawasan nyo po yung water allocation? Opo, yun po yung naging usapan po, no? Pero hinihintay din po natin yung abiso po ng NWRB tungkol dito. Pero kami naman po ay laging nakikiusap po no, sa NWRB na wag naman pong bawasan yung ating allocation. Opo. Kasi nga po sa init po ng panahon ngayon, ay kailangan po talaga natin patuloy po yung daloy po ng tubig sa ating po kababayan. So just in case na mas maaga pa yung inyong naging maaga yung inyong magiging projection, let's say before April 10 or April 8 or April 9, umabot na sa 195, itutuloy nyo pa ba yung pagbabawas sa engineer? Kami naman po no sa NWSS ay patuloy pa rin pong nagki-coordinate po sa NWRB regarding dito. Yung mga augmentation measures naman po natin just in case po na mabawasan po no sa ating pong mabawasan yung binibigay po ng Angat Dam ay ready naman na po to operate po no. So kami po nag-request na rin po kami sa NWRB na i-operate po natin itong ating pong tinatawag na mga groundwater o deep wells which is ready na rin po no, around 100 plus deep wells na rin po yung nirehabilitate po natin at ready to operate na rin po ito. Hanggang gaano kalaking volume ang kaya niyang isupply sa mga customer dito sa Metro Manila, Engineer? Yung mga sinasabi mong mga ground water sources, yung mga deep wells. Opo. Sa ngayon po, no, base po sa ating pong computation, nasa around 120 million liters per day po yung kaya na pong isupply ng mga deep wells na to. So itong mga deep wells na to, Sir Drew, no, ay nirehabilitate po natin simula pa po noong 2019 nung nagkaroon po ng water shortage. So that's the time po no, na nag-start na po kami mag-implement po ng mga augmentation measures po natin para hindi po maulog itong water shortage po noong 2019. Majority ba ng mga residente sa Metro Manila ay makakatiyak ba kami, yung mga taga Metro Manila, yung groundwater resources na yan, yung mga deep wells na yan, maaambunan ba kami yan just in case na worst comes to worst, diba? Bumaba na nga ng tuluyan yung water level sa Angat Dam. Lahat ba ng mga taga Metro Manila ay makikinabang dyan or let's say ilang porsyento lang, 70 or 80%? Sa ngayon po, Sir Drew, yung nabanggit ko kanina ng mga deep wells na total of 120 million liters ay naka-install po yan strategically po no, sa mga areas po sa buong Metro Manila. So tulong-tulong po kami with our concessionaires po no, para ma-identify po yung mga locations po na ito. At patuloy din po kami po no, na nag-explore pa po ng additional mga deep wells para may magamit pa po tayo this summer. Opo. Engineer, yung kasi last time, di ba last year, malakas naman ang ulan. Actually, pinag-uusapan na rin natin ito, matagal na rin natin ito pinag-uusapan. Yung tubig ulan, di ba? Yung paano natin ma-utilize yung rainwater kapag ganitong tag-init. Kayo ba sa MWSS o let's say sa iba pa mga agency na meron din kayong mga nagagamit dyan ng mga rainwater catchment system? Actually po, no, ay meron na pong inisyo yung ating pong DNR Water Resources Management Office po, no, ng mga tips po, no, kung paano po tayo makakapagtipid po ng tubig. Kasama po dito yung pag-catch po, no, just in case po magkaroon po ng mga scattered na rain shower or pag-uulan, no, sa ating pong area, might as well po no, ay catch po natin ito para may magamit po tayo kahit pang dilig lamang po sa ating mga halaman. So kami naman po sa MWSS ay meron din po kaming ganyan dito sa ating office po no, at
ini-encourage din po natin yung ating po customers na gawin din po ito. Opo. Baka meron pa ho kayong mga karagdagan po, mga panawagan sa ating po mga kababayan, engineer, lalo po ngayong kanina may babala ang pag-asa na posibleng grabe, no? Sumirit pa yung heat index at makaranas tayo ng mas matindi pang init, engineer. Lalo ngayon, siyempre, pag ganitong mainit talaga panahon, ang demand sa tubig, talaga napakataas, engineer. Opo. Sir Joe, alam po naman po natin no, na sobrang init po talaga ngayon ng panahon, pero sana hindi din po itong gawin ng ating mga customers as reason po no, para magsayang po ng tubig. Yun. So, ang ating pong DNR, nabanggit ko kanina, ang DNR at ang El Nino Task Force ay nakapag-issue na po ng mga advisories para sa mga tips po no, kung paano po tayo makapagtipid ng paggamit ng tubig. Kaya hinihiling po natin ang ating pong kababayan yung kanilang pagkikipagtulungan sa atin no, sa wise po na paggamit ng tubig para po maibsan po natin yung epekto ng El Nino. Alright. Sige po, marami pong salamat sa inyo pong abiso, Engineer Patrick Dizon. Mainit po na umaga sa inyo dyan at ingat po kayo, sir. Good morning po. Maraming salamat po ulit sa pag-ibita sa MWS. Salamat po, salamat. Si Engineer Patrick Dizon, ang Department Manager ng Water and Sewerage Management Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Corporate Office. Alright, ako, ito, bukod ho sa talaga namang malakas na ang mga tao kapag ganito pong mainit ho na panahon, malakas uminom ho ng tubig. Talaga naman nakakauhaw ho kasi sobrang init. Pero alam niyo ho ba, ito hong pagkain ng okra, mabisa raw na, totoo kaya ito? Mabisang pagkain nga ba laban sa mga sakit? Tara, patunayan natin. Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Karamihan sa mga Pinoy ay hate kumain ng okra dahil sa pagkamadulas nito every time na kinakain. Pero sabi nila, may sustansyang dulot ito. Tara, let's prove it! Ayon sa Health Essentials na ang okra ay nagtataglay ng vitamins, minerals at disease-fighting nutrients. Gayon din naman, maganda rin ang okra para sa puso dahil meron itong polyphenols at antioxidants para sa kolesterol, blood pressure at inflammation. Dagdag pa ni Sakir Davis mula sa Department of Community Health Nursing na ang pagkain ng okra ay nakakatulong upang mapababa ang blood glucose level na nakakapagpapigil sa diabetes. At ang okra din ay maaring makapagpataas ng white blood cells na responsable sa pagpapabuti ng eyesight at problemang pangkalusugan dahil naglalaman ito ng vitamin K at C. Ipinaliwanag din ng Healthline.com na ang pagkain ng okra ng mga buntis ay nakakatulong upang ma-meet ang daily folate needs. Ang folate ay importante para ma-prevent ang neural tube defects na nakakaapekto sa development ng brain at spine ng fetus. Kaya naman ipinayo ng ilang doktor at eksperto na bago ka mamili ng pagkain kakainin, alamin mo muna ang sustansyang dulot nito. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, yung ibang basketball league, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Babalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ilang mga baalalang oras. 10:27. Ronda Pilipinas. Sa pagpapatuloy pa rin po ng mga balita sa Ronda Pilipinas, kinilala na ni Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman at dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ang dalawang Pilipinong nasugatan o kabilang sa mga nasugatan sa magnitude 7.5 na lindol sa Taiwan. Kabakilan lamang ng iyanigin ng malakas na lindol ang Taiwan,
kung saan nagtaas o dahilan upang magtaas ang PHIVOLCS ng tsunami alert na agad naman nitong binawi. Sa panayam ng DWIZ, inihayag ni Bello na minor injuries lamang ang natamo ng dalawang Pilipino at kasalukuyan ng nasa ligtas na sitwasyon. Dalawa nga, si Sylvia at saka si Arnold. Si Sylvia naman, nauntog lang nung tumatakbo siya dahil sa lindol, tumama yung ulo niya at saka yung naipit yung kamay, kaya medyo na magapa kamay. Very minor ang injury ni Sylvia. Pero yung kay Arnold, natamaan siya ng ceiling, tumama sa ulo niya, so tinakbo siya sa hospital. Pero minor din ang injuries na pinigyan siya ng tetanus in X-ray. After the treatment, pinalabas na siya sa hospital, pero pinababalik siya sa April 30. Sabi pa ng MECA official na all accounted na ang lahat ng mga Pinoy sa Taiwan at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at mga Filipino community leaders sa nasabing bansa para sa mga impormasyon kaugnay sa kalagayan ng iba pang mga Pinoy. Yung mga all accounted for, continuous ang coordination natin sa DMW at saka yung ating mga leaders ng Filipino community. Sila ang kinakontak natin, sila pinapareport natin, lalo-lalo doon yung leader nila dyan sa Hualien. Dyan kasi ang epicenter, dyan ang epicenter eh. Thank God again, merong mga 1,400 lang ang ating mga OFWs yan. Yan po ang tinig ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bebot Bello III sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Tulong na naipabot ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng El Nino umabot na sa mahigit 1 bilyong piso. Detalye hati di Patrol 30 Jelly Mendez. Umabot na sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng tulong ang naipabot na ng Department of Agriculture sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Kasunod ito ng programa at proyektong inilunsad ng departamento upang tulungan ang mga magsasaka sa bawat lalawigan. Nabatid na abot sa 54,203 na mga magsasaka ang apektado ng matinding tagtuyot. Kabilang sana ipamahagi ang high-value crop sa Iloilo at Negros Occidental na nagkakahalaga ng 990,000 pesos. Namahagi rin ng DA ng nasa 7.87 million pesos na halaga ng hybrid dry seeds o yung mga binhi na kayang tumagal sa matinding init ng panahon. At 7.63 million pesos naman na halaga ng pataba sa non-vulnerable area sa Western Visayas, habang binhi naman ng mais ay pinahagi sa Ilocos Region. Tumanggap naman ng financial assistance mula sa Rice Farmers Financial Assistance o yung tinatawag na RFFA program ang aabot naman sa mahigit 100,000 magsasaka mula sa Cagayan Valley at mahigit 70,000 magsasaka naman mula sa Mimaropa Region. Nagsasagawa din ng distribusyon ng mga native animals ang Philippine Native Animal Development Program na aabot sa mahigit 60,000 hayop para sa halos 800 magsasaka. Bukod pa dito ay nakapag-install na rin ng 517 water augmentation pumps ang National Irrigation Administration para sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, kasama din ang Western Visayas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa din ang cloud seeding operation ng DA sa bahagi ng Southern Cagayan, Northern Isabela at sa Quirino Province upang maibsan ang epekto ng El Nino. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may tawdong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Puspusan pagkilos naman kontra rabies, tiniyak din ng DA. Patrol 33 Judith Estrada Larino sa detalye. Nanindigan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa kakailanganing budget sa kampanya kontra rabies sa isinasagawang Bagong Pilipinas Food Security Cluster Communications Workshop 2024 sa Philippine Rice Research Institute sa Muñoz, Nueva Ecija. Ipinabatid ni Secretary Laurel ang hinihingi nilang 110 million pesos na budget laban sa rabies sa mga aso
na nasa 22 million na kailangang bakunahan para maging rabies-free. Ipinabatid ni Secretary Laurel na may iba pang lugar bukod sa Marinduque ang apektado ng rabies kung saan kumpirmadong 6 na baboy at 3 baka ang nakagat ng mga asong may rabies. Tumanggi naman ang kalihim na tukuyin ang mga lugar na ito upang hindi na magdulot pa ng alarma. Patuloy namang tinitiyak ni Secretary Laurel ang pagkilos para sa rabies-free campaign. Mula rito sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, ako si Judith Estrada Larino, Patrol 33, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng update kaugnay sa pagtugis ng NBI kay Pastor Apollo Quibulon. Buhat naman kay Patrol 5, Aya Yupanco. Bigyo pa rin ang National Bureau of Investigation NBI na maaresto si Pastor Apollo Quiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ, sa ilang pinuntahan lugar na posibleng pinagtataguan ng tinaguriang appointed son of God. Ayon kay NBI Region 11 Director Arcelito Albao, bagamat hindi nila matagpuan si Quiboloy sa Davao at sa Island Garden City of Samal, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghanap dito at sa dalawa pa nitong kasama para isilbi yung arrest warrant na inisyu ng korte laban kay Quiboloy. Kasama ng NBI sa operasyon ang Philippine National Police at iba pang enforcement agency. Kabilang sa mga pinuntahan ng mga otoridad ay yung resort ni Quiboloy sa Samal Island, sa paaralan na pinangangasiwaan ito sa Buhangin at Prayer Mountain dyan sa may barangay Tamayong. Ang warrant of arrest ay nilabas ng korte laban kay Quiboloy at 5 iba pa dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito sa Patrol number 5. Ay yung pangkaparasong kilometro ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa iba pa ring balita, ibinunyag ni ASEAN Taekwondo Federation President at dating Makati 1st District Representative Monsur del Rosario na walang lisensya para magturo ng Taekwondo ang black belter coach na kinilalang si Jerry Salvador. Kaugnay ito sa pagpapaintulot ni Salvador na makipag-sparring ang isang 17 anyos na babaeng yellow belter sa isang mas eksperyensadong lalaking black belter dahilan upang mabugbog ang dalagitang biktima. Pagaman ipinagmamalaki ni Del Rosario na sobrang laki na ng taekwondo sa Pilipinas, marami pa ring mga bugok at balasubas at nagmamarunong na coach ang nakapapasok sa sports upang magturo gaya ni Salvador. Kung totoo yan, talagang double bugok siya. Zero class na coach yan. Zero class. Walang class sa moralidad, sa tenet, sa disiplina. Wala siyang natutunan. Sa kung sino man naging instructor niya, bad egg to. Hindi ko sinasabi lahat. Aming mga matinong taekwondo coach, kailangan alamin natin. Saka ang balita ko dyan sa kay Salvador na yan, hindi siya licensed instructor. Yung ang balita ko dyan, may nag-report sa akin na wala yan lisensya magturo. Bakit siya nagtuturo kung wala siyang lisensya yan ang problema. Kasi sobrang laki na ng taekwondo sa Pilipinas. Kaya ako'y nalulungkot at nakonsensya dahil daming na umidolo sa akin, daming tumanga sa akin, sa atin. At siyempre, ako ini-impart ko na subukan nyo itong mga kabataan. Aminado naman ang dating kongresista na hindi ito ang unang beses na may napaulat na kaso ng panggugulpi sa mga estudyante ng taekwondo. Kaya naman, mariing pinaalalahanan ni Del Rosario ang mga magulang na kilatisin at alaming mabuti ang reputasyon ng isang coach bago i-enroll ang kanilang mga anak. Hindi ko po pinasikat ang taekwondo para saktan ang ating kabataan. Ang sports ay isang nation building. Ayan ang purpose ng sports. Hindi, lalo na sa kabataan, hindi sirain ang kabataan, psychological trauma, buhay. Tsaka, hindi ko nilalahat. Mas maraming matinong coach kaysa bugok na coach. Alamin nyo mabuti ang reputasyon at ang abilidad nitong isang coach. Bago nyo i-enroll yung anak nyo. Yan po ang tinig ni ASEAN Taekwondo Federation President
at dating Makati 1st District Representative Monsur del Rosario sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Muli po magbabalik ang Ronda Pilipinas, makalipas lamang po ang ilang mga paalalang oras. 10:45. Ronda Pilipinas! DWIZ Flash Report. Kapapasok pa lamang po na balita, kinumpirma ni NBI Region 11 Director Attorney Archie Albao na sumuko na ngayon lamang pong umaga ang dalawa pa ho sa mga akusadong kasama ni Kingdom of Jesus Christ the founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong child abuse. Dalawa pa po ang sumuko, dalawa pang mga akusado na kasama po ni Pastor Kibuloy sa kasong child abuse. Ang tabay lamang po para po sa mga karagdagang detalye dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ronda Pilipinas! Sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita, nagsimula na kahapon ang 17th National Convention and Annual Seminar on Real Property Appraisal and Assessment sa City State Asturias Hotel sa Puerto Princesa City, Palawan. Tatagal hanggang bukas, Abril 5, ang nasabing aktibidad na may temang Raising the Bar for Efficient, Reliable and Transparent Real Property Appraisal and Assessment. Layunin itong palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mahigit 1,300 local assessors mula sa iba't ibang panig ng bansa. Personal itong dinaluhan ni na Executive Director Consolacion Agkawili ng Bureau of Local Government Finance, Philippine Real Estate Service Practitioners National President Rodolfo Valencia at iba pa. Ayon kay Philippine Association of Assessing Officers President Hener Sison na City Assessor ng Mandaluyong, kabilang sa mga tinatalakay sa convention ang pagpapatatag sa pagtitiwala ng publiko sa appraisal practices, ethical standards at professionalism sa kanilang hanay. Ipinagmalaki rin ni Sison ang pagkakaloob ng PRC-CPD Council sa PAAO Incorporated ng 20 units ng Continuing Professional Development Accreditation bilang patunay ng high-quality content at professional development opportunities na maibibigay ng 3 araw na aktibidad. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. 8 province-wide class suspension sa ibang bayan ng Iloilo. Matapos, tanggap po tayo ng update po sa class suspension dyan po sa Iloilo mula kay Richard Bertuso. Richard? Binigyan ng otoridad ni Governor Arthur Defensor Jr. ang mga local chief executive na magdesisyon sa pagsuspende ng klase dahil sa matinding init. Ang pag-isyo ng suspensyon sa buong probinsya ay hindi praktikal dahil ang mga kondisyon ng panahon ay maaaring mag-iba ng malaki sa iba't ibang munisipalidad. Paliwanag niya, dahil nag-iiba ang init mula sa isang lugar patungo sa isa pa, ang isang pare-parehong suspensyon ng klase ay maaaring magdulot ng kalituhan sa mas malalamig na mga lugar. Kaya ang mga desisyong ginawa sa bawat munisipalidad ay mas may katuturan. Dagdag ni Governor Defensor. Binigyan din ni Defensor ang kalagahan ng koordinasyon at pagsubaybay sa pamalaang panlalawigan, local government units at Department of Education. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA sa Iloilo, posibleng patuloy na tumaas ang temperatura sa mga sumusunod na araw at linggo. Ang pinakamataas na heat index na naitala ng PAGASA sa Iloilo City ay 44 degrees Celsius. Nagbabala si Engineer Dipra na maaring umabot sa 52 degrees Celsius o mas mataas pa ang heat index sa ilang bahagi ng bansa. Hinikayat din niya ang publiko na mag-ingat at mabawasan ang pagkakalantad sa araw sa ulat ng DepEd Region 6. Simula alas 9 ng umaga noong Martes, Abril 2, ang matinding init ay nagdulot ng suspensyon ng face-to-face classes sa 1,042 na paralan sa buong Western Visayas na nakapikto sa 573,677 na estudyante. Kabilang sa mga apektadong Schools Division Office ang mga sumusunod: Lungsod ng Iloilo 66, Lungsod ng Bacolod 70, Lungsod ng Rojas 50, Kabangkalan City 91, Silay City 39, Guimaras 96, Himamaylan City 62, Iloilo 88, Bacolod City 47, Negros Occidental 340, Sipalay City 47, Pasig City 45 at Lungsod ng San Carlos ay isa. Ang pagsuspende ng face
face-to-face classes ay nagbigay daan sa kanila na lumipat sa modular learning para ipagpatuloy ang edukasyon ng mga mag-aaral sa bahay. Mula dito sa DWIC Nos FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 7 katao ang patay dahil sa bagyo at hailstorm sa Eastern China. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi ang 3 individual na nahulog mula sa isang mataas na gusali. Kinumpirma naman ng Jiangxi Government Emergency Agency na napinsala ng bagyo ang mahigit 10 kabahayan at nasa 800 pamilya naman ang naapektuhan ng nasabing kalamidad. Ronda Pilipinas! NU Lady Bulldogs nakuha ang ika-8 panalo sa Season 86 ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Sports News mula kay Daryl. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Abante na sa second seed na mayroong 8-2 win-loss record ang National University Lady Bulldogs sa Season 86 ng UAAP Women's Volleyball Tournament. Ito ay matapos nilang masweep ang sets kontra sa University of the East Lady Red Warriors. Pinangunahan nila Alisa Solomon at Rookie of the Year at MVP na si Bella Belen ang NU, kung saan pareho silang nagpakita ng stellar performance. Ayon sa kanila, same process lang naman palagi ang kanilang ginagawa, kung saan pinag-aaralan nila ang kanilang opponents at kahit nasa practice pa lamang ay pinupulido na nila ang kanilang game plan. Sa ngayon, ito ang 3rd straight win ng Lady Bulldogs at nakatakda nilang kalabanin ng Ateneo Lady Eagles sa darating na ika-10 ng Abril. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Publiko pinakilig ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa kanilang hugging video. Showbiz Report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, marami ang kinilig ng kumalat na isang video kung saan makikitang yakap-yakap ni Alden Richards si Catherine Bernardo sa isang event na napag-alaman na surprise birthday party pala ng aktres. Ang nasabing surprise birthday party ay ginawa ng glam team ni Catherine. Sa mga video clip na kumalat sa social media, makikita ang pagdating ni Alden sa nasabing venue, dala-dala ang isang napakalaking bouquet na Ecuadorian roses at regalo. Mapapansin naman sa mukha ni Catherine ang pagkagulat nang makita nito ang aktor na agad niyang nilapitan at bineso. Sa isa pang video ay makikita naman sina Catherine at Alden na nagsiselfie at super sweet kung saan may moment pa na yakap-yakap na aktor ang aktres. Dahil dito kung kahit agad na nag-trending sa social media ang cut din ang biong tawag kina Catherine at Alden. Naging positibo naman ang dating nito sa kanilang fans kung saan ayon sa isa, alam niya raw na nasa healing process pa si Catherine, ngunit gustong-gusto niya umano ang dalawa dahil good people deserve good people too. Sinabi naman ng isa na rooting siya sa dalawa dahil deserve umano ng mga ito ang kaligayahan sa mundo. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Pabol lamang natin ito, kinaltasan ba ng employer ang iyong sweldo ng walang pasintabi? Nako, bawal na bawal po yan. NBI report mula kay Angelo Baino. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Inaltasan ng employer ang iyong sweldo ng walang pasabi. Nako, bawal ito. Kung ikaw ay bago pa lamang sa pagtatrabaho, maraming bagay ang dapat mong maintindihan, lalo na pagdating sa usapang sweldo. Dapat alam mo ang iyong kikitain kada kinsenas, gayon din ang lahat ng mga kinakaltas.
Pero paano kung ang iyong employer ay may ibinabawas pala sa iyong sahod kahit hindi ito autorisado? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Article 113 ng Labor Code of the Philippines, ipinagbabawal ang pagkaltas sa sahod ng isang empleyado kapag wala itong pahintulot o kapag hindi ito ipinaliwanag. Nakasaad din dito ang mga maaari lang ikaltas sa sahod ng bawat empleyado. Ito ay ang buwis, government contributions, insurance, at mga authorized deductions ng Department of Labor and Employment. Kaya sa mga employer, ituring ang bawat empleyado bilang inyong partner. Hindi naman tatakbo ang negosyo kung wala ang kanilang serbisyo. Dapat pahalagahan ang bawat empleyado. Maliit na nga ang sweldo kung ano-ano pa ang ikakaltas nyo. Baka masabihan kayo ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas! Bago po tayo magpaalam, isa po muna patama quote ang ating pong bibitawan. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Ay, syempre, dapat lang. Diba? Huwag kang papatalo! Kaya mo rin ang kanila pong ginagawa. Basta't magtitiwala ka lang sa iyong kakayahan at magtiwala ka rin sa nasa itaas. Ha? Magkaroon ka lamang ng tibay ng puso, tibay ng dibdib at syempre, ito. Ha? Yes, kailangan po natin ng atin pong isip. Use our coconut. O ito, teka lang ha. Batiin ho muna natin ng isa pong happy birthday si Yusek Eric Tayag po ng DOH. At si, tama ba, ngayong birthday din ba ni Miss Maricar Atias? Miss Maricar, Miss Maricar Bautista ng Aboitiz Ventures Incorporated. Happy birthday po sa mga nagdiriwang po ng kanila pong kaarawan. At sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na ang Yes Yes Yo, Topa Show, kasama si Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan.